happened to my father and Caleb? Ang pelikula ay nagsisimula kay Delilah, isang babaeng ahente ng CIA na kilala sa codename na Banshee. Siya ay iniimbestigahan ng kanyang superior dahil sa isang seryosong akusasyon na may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Naniniwala ang ahensya na ang kanyang ama na si Jeremy, at ang kasamahan nitong si Caleb, ay nagtaksil sa Estados Unidos sa panahon ng isang misyon. Pinaghihinalaan silang ibinigay sa Russia ang isang napakahalagang American asset. Dahil dito, kumuha ang CIA ng isang propesyonal na assassin na nagngangalang Anthony Green, isang dating Special Forces operative, upang patayin ang dalawang lalaki. Sa isinagawang pananambang, nabaril at napatay si Jeremy, habang si Caleb naman ay nakatakas at tuluyang nawala ng walang anumang bakas. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring ideya ang CIA kung saan nagtatago si Caleb. Para naman kay Delilah, hindi siya tinitingnan ng kanyang superior bilang isang ahente, kundi bilang anak ng isang taksil. Inaakusahan siyang katulad lamang ng kanyang ama. Dahil tumanggi siyang tanggapin ang bansag na iyon, iniwan ni Delilah ang CIA at sinimulan ang sarili niyang misyon upang alamin ang katotohanan sa likod ng mga paratang laban kay Jeremy. At mula sa sandaling iyon, namuhay siya sa mga anino gamit ang codename na Banshee. Makalipas ang 5 taon, si Delilah ay naging isang napakahusay na assassin. Ngayon ay nagtatrabaho na siya ng mag-isa, sa tulong ni Kronos, isang tech expert na gumagabay sa kanya sa bawat misyon. Dahil sa mahusay nilang pagtutulungan, nagagawa ni Delilah na matapos kahit ang pinakamapanganib na mga misyon. Sa isang operasyon, matagumpay siyang nakalusot sa mahigpit na seguridad ng isang gusali. Ngunit pagdating niya sa kanyang target, may hindi siya inaasahang nadatnan. Nahuli na pala ang target ni Green at ng kanyang grupo. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinubukan ni Delilah na makipag-usap kay Green upang makuha ang kanyang target. Sa halip, inalok siya ni Green ng isang kasunduan. Hiniling nitong hulihin niya si Caleb kapalit ng $1,000,000, ang parehong halagang matatanggap niya para sa kanyang kasalukuyang misyon. Agad na tumanggi si Delilah. Hindi lamang basta target si Caleb para sa kanya, kundi isang taong malapit sa kanyang puso, isang taong hindi niya kayang ipagkanulo. Dahil sa kanyang pagtanggi, naging marahas ang sitwasyon. Nagpasya si Green na patayin siya sa mismong lugar. Bagamat mas marami ang kanyang kalaban at siya ay inaatake mula sa iba't ibang direksyon, lumaban si Delilah habang umaasa sa tulong ni Kronos, na nagbibigay sa kanya ng real-time na impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga kalaban. Sa tulong nito, muntik man siyang mahuli, nagawa pa rin niyang makatakas. Samantala, napagtanto ni Green na hindi nag-iisa si Delilah. Determinado siyang malaman kung sino ang tumutulong dito, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang taong nasa likod ng lahat. Habang pauwi si Delilah, binalikan siya ng mga alaala ng nakaraan, ang mga panahong kasama pa niya ang kanyang ama at si Caleb. Dahil sa mga alaalang iyon, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Kailangan niyang mahanap si Caleb, hindi lamang para makakuha ng mga sagot, kundi upang humingi rin ng tulong sa pagharap kay Green, na 5 taon nang walang tigil na nangangaso sa kanya. Nakipag-ugnayan siya kay Kronos at hiniling na hanapin ang kinaroroonan ni Caleb. Hindi nagtagal, natunton ni Kronos ang kanyang lokasyon, isang tahimik na bayan na malayo sa kaguluhan, kung saan ngayon ay namumuhay si Caleb at nagtatrabaho sa isang lokal na bar. Sa isip ni Delilah, si Caleb ay higit pa sa simpleng kasamahan ng kanyang ama. Siya ang taong nagsanay sa kanya, ang humubog sa kanya upang maging assassin na siya ngayon. Kaya nang tuluyan niya itong matagpuan sa isang bar, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinabi niya rito na patuloy pa rin itong hinahabol ni Green at hiniling niyang samahan siya sa paglaban. Matapos ang maikling pag-uusap, pumayag si Caleb na isama siya sa kanyang bahay. Doon siya nakatira kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Hailey, matapos niyang mawalan ng asawa ilang taon na ang nakalipas. Ngunit sa mismong pagdating ni Delilah, ramdam na agad ang tensyon. Hindi ikinatuwa ni Hailey ang kanyang pagdating. Agad niya itong tinutukan ng baril dahil nakita niya itong isang banta.
Mabilis na namagitan si Caleb, pinakalma ang kanyang anak at pinapasok si Delilah sa loob ng bahay. Kasabay nito, sa ibang lugar, nabigla si Kronos. Habang casual na naglalaro ng online poker, bigla siyang hinarap ni Green at ng kanyang mga tauhan. Isiniksik nila siya sa isang sulok at inutusang tulungan silang matunten sina Delilah at Caleb. Dahil nakataya ang kanyang buhay, wala nang ibang pagpipilian si Kronos kundi ang pumayag. Pagbalik sa bahay, malayong maging komportable ang sitwasyon habang naghahapunan sila. Patuloy na tinatanong ni Hailey kung sino ba talaga si Delilah at kung bakit bigla na lamang itong dumating sa kanilang buhay. Gusto niyang makasiguro na ang estrangherong ito ay hindi magdadala ng panganib sa kanyang ama, isang lalaking mayroon ng magulong nakaraan na puno ng mga kaaway. Hindi tumigil ang kanyang mga tanong hanggang sa tuluyan ng mawalan ng pasensya si Caleb at inutusan siyang pumasok sa kanyang silid. Bagamat labag sa loob, sumunod si Hailey at umalis sa hapagkainan, na iniwan sina Delilah at Caleb upang harapin ang lumalaking tensyon sa pagitan nila. Hindi nagtagal, binuksan ni Delilah ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya, ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ni Green. Ngunit malinaw na ayaw itong pag-usapan ni Caleb. Sa halip na bigyan siya ng mga sagot, iniwasan niya ang tanong at sinabing kung talagang gusto niyang malaman ang katotohanan, dapat niya itong kunin mismo kay Green. Lalo lamang nitong pinatibay ang determinasyon ni Delilah. Habang lalo siyang pinagkakaaitan ng mga sagot, lalo siyang nakukumbinsing ang tanging paraan upang malaman ang tunay na nangyari ay ang tugisin si Green, lalo na kung may matagal nang itinatago ang CIA. Gayunpaman, tumanggi si Caleb na samahan siya. Nilinaw niyang wala siyang balak makisali sa laban. Ang pinakamahalaga para sa kanya ay manatiling nakatago at mapanatiling ligtas si Hailey, at hindi niya handang isugal ang buhay ng kanyang anak. Sa kabila nito, ibinigay ni Caleb kay Delilah ang isang hanay ng mga file na may kaugnayan sa insidenteng ikinamatay ni Jeremy. Mga file na muling nagbalik sa kanyang alaala ng misyong minsan nilang isinagawa ng ama ni Delilah. Sa nakaraan, inatasan sina Caleb at Jeremy na protektahan ang isang mayamang babae na pinupuntirya ng isang mapanganib na grupong mafia. Noong una ay nag-atubili si Caleb na tanggapin ang misyon, ngunit nang mapagtanto niya kung gaano kaseryoso ang banta, pumayag din siya. Ang babae ay may dalang sensitibong datos, isang bagay na hindi dapat mapunta sa maling kamay, kaya naging isa siyang napakahalagang target. Pagbalik sa kasalukuyan, pagsapit ng umaga, ipinagpatuloy ni Delilah ang pagsusuri sa mga file. May isang detalyeng agad na tumatak sa kanyang isip, hindi kailanman natagpuan ang bangkay ng kanyang ama. Dahil dito, may isang posibilidad na hindi niya maaaring baliwalain. Maaaring buhay pa si Jeremy at nagtatago sa isang lugar na hindi siya maaabot ni Green. Nang sabihin ito ni Delilah, agad itong pinabulaanan ni Caleb. Iginiit niyang patay na si Jeremy, ngunit muli na naman siyang tumangging ipaliwanag kung paano talaga nangyari ang lahat. Inulit lamang niya ang dati niyang sagot, na kung gusto niyang malaman ang katotohanan, kay Green siya magtanong. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok si Hailey. Dahil ayaw na siyang madamay pa, mabilis na naghanda si Caleb upang pumasok sa trabaho. Bago siya umalis, ipinagkatiwala niya si Hailey kay Delilah. Nag-aalala siyang anumang oras ay maaaring dumating si Green at ang kanyang mga tauhan. Kasabay nito, unti-unti nang nagiging realidad ang kanyang pangamba. Papunta na sina Green at ang kanyang grupo habang sinusubaybayan ang lokasyon ni Delilah sa tulong ni Kronos. Pagkaalis ni Caleb, binalikan muli ni Delilah ang mga file at muling sinuri ang misyong minsang isinagawa ng kanyang ama at ni Caleb. Pinagdugtong-dugtong niya kung paano nila binalak na protektahan ang mayamang babae hanggang sa may hatid ito sa CIA, kung saan inaakala nilang magiging ligtas siya. Ngunit kahit na nalaman niya ang lahat ng impormasyong iyon, nanatili pa ring mailap ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jeremy. Kalaunan, nagpahinga muna si Delilah at napatingin sa mga lumang litrato ng pamilya sa loob ng bahay. Mga sulyap iyon sa isang buhay na hindi niya kailanman inakalang mayroon si Caleb. Hindi nagtagal ang tahimik na sandaling iyon. Lumapit muli si Hailey, nananatiling mapagduda at patuloy na nagtatanong kung bakit naroon si Delilah. Ginawa ni Delilah ang lahat upang tiyakin sa kanya na wala siyang masamang balak laban sa kanya o sa kanyang ama. Samantala, sa bar, napansin ni Caleb na may kakaiba.
Tatlong customer ang kapansin-pansin, at hindi nagtagal ay napagtanto niyang kabilang ang mga ito sa grupo ni Green. Agad niyang tinawagan si Delilah at binalaan itong maging alerto. May grupong nagmamatsyag sa kanila at maaaring papunta na ang mga ito sa bahay. Pagkababa ng tawag, isinara ni Caleb ang bar at agad na kumilos, pinabagsak ang tatlong lalaki bago pa sila makagawa ng anumang hakbang. Kasabay nito, lumabas si Delilah ng bahay at nakita ang mga armadong lalaking papalapit. Agad niyang sinabi kay Hailey na magtago sa kanyang silid habang haharangin niya ang mga ito at bibili ng oras hanggang sa makabalik si Caleb. Nang makapasok ang mga umatake, lumaban si Delilah at napatumba ang ilan sa kanila. Ngunit masyado silang marami, at mabilis na lumala ang sitwasyon. Dalawa sa mga tauhan ni Green ang nagawang matunten ang pinagtataguan ni Hailey at inilagay siya sa matinding panganib. Sa mismong sandaling tila katapusan na niya, dumating si Caleb sa tamang oras upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit may kapalit ang pagsadyop na iyon. Tinamaan siya ng bala sa dibdib at isinakripisyo ang sarili upang manatiling buhay si Hailey. Pagkatapos ng labanan, napatay ni Delilah ang natitira pang mga umaatake. Agad siyang lumapit kay Hailey na wasak sa mga nangyari. Nang makita niya ang kalagayan nito, labis siyang nasaktan. Hindi lamang basta kakampi si Caleb, kundi isang mentor, isang taong tumulong sa paghubog sa kung sino siya ngayon. Sa kanyang mga huling sandali, ipinagkatiwala ni Caleb si Hailey kay Delilah. Hiniling niyang protektahan at sanayin ang kanyang anak, dahil alam niyang mula ngayon ay magiging target na rin ito ni Green. Matapos ang pagkamatay ni Caleb, ipinaliwanag ni Delilah ang lahat ng nalalaman niya. Inihayag niyang dating ahente ng CIA si Caleb, ngunit kalaunan ay ginawa siyang target ng mismong organisasyong kanyang pinaglilingkuran, dahilan upang mapilitan siyang magtago. Ayon sa mga nalaman ni Delilah, sina Caleb at Jeremy ay parehong inakusahan ng pagtataksil matapos umano nilang maipasa sa Russia, sa pamamagitan ng mayamang babaeng kanilang pinoprotektahan, ang datos ng mga nuclear code. Upang mabawi ang datos na iyon, kinuha ng CIA si Green at ang kanyang grupo upang patayin silang dalawa. Ngunit mas malalim pa ang katotohanan. Hindi lamang tungkol sa pagbawi ng datos ang operasyong iyon, kundi isa rin itong paraan ng CIA upang patahimikin si Caleb, isang taong napakaraming nalalaman at kayang ilantad ang kanilang mga lihim. Ngayong patuloy pa rin silang tinutugis ni Green, inamin ni Delilah ang realidad na kanilang kinakaharap. Wala siyang sapat na tauhan o mga kagamitan upang direktang labanan si Green. Doon pumasok si Hailey. Dinala niya si Delilah sa isang lihim na silid sa loob ng bahay, isang tagong imbakan na iniwan ni Caleb. Sa loob nito ay may isang napakalaking arsenal ng mga armas, sapat upang mabigyan sila ng tunay na pagkakataong lumaban. Makalipas ang ilang sandali, habang nag-uusap sina Delilah at Hailey, bigla silang naputol. Dumating na si Green kasama ang kanyang grupo. Agad silang naghanda upang mabuhay at gumawa ng plano habang sinisimulan ng mga tauhan ni Green na suriin ang buong bahay gamit ang isang drone na may thermal imaging. Ayon sa scan, iisa lamang ang taong nasa loob ng bahay, at inakala ni Green na si Delilah iyon. Dahil kampante siya sa impormasyong iyon, bumaba si Green mula sa kanyang sasakyan habang kinakaladkad si Kronos bilang bihag. Ngunit matapos magamit si Kronos, walang pag-aalinlangang pinatay siya ni Green. Sa loob ng bahay, nakapwesto na si Delilah at nakatutok na ang kanyang armas. Sandali niyang naisip na barilin at tapusin na agad si Green. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Siya lamang ang tunay na nakaalam ng nangyari sa kanyang ama 5 taon na ang nakalipas. Sa labas, dahil wala silang nakitang anumang kilos, inutusan ni Green ang kanyang mga tauhan na pasukin at siguruhin ang bahay habang siya ay nanatili sa likuran upang bantayan ang sitwasyon. Sa mismong sandaling makapasok ang kanyang mga tauhan, si Delilah ang unang umatake. Umalangaw-ngaw ang putukan habang buong tapang niyang hinarap ang mga ito. Kasabay nito, sumali rin sa labanan si Hailey mula sa itaas at napatumba ang ilan sa mga umaatake. Kahit kulang pa siya sa karanasan, ipinakita niya ang kanyang matinding determinasyon at tumangging hayaang maaga ng sino man ang kanilang tahanan. Sa pagtutulungan nilang dalawa, napatay nila ang lahat ng tauhan ni Green.
Mula sa kanyang sasakyan, labis na nagulat si Green. Inakala niyang magiging madali lamang ang kanyang mga target, ngunit nagawa ng mga ito na lipulin ang buong grupo niya. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, ipinadala niya ang kanyang huling natitirang tauhan, isang taong halos walang kakayahan sa pakikipaglaban, at pinilit itong sumabak sa labanan. Sa itaas ng bahay, hinarap ni Hailey ang babae at nagtagumpay siyang talunin ito. Samantala, si Delilah ay abala sa mas mabigat na laban-laban kay Green. Hirap na hirap siyang makasabay rito at unti-unti siyang naitulak sa alang-inang sitwasyon. Nang tila malapit na siyang matalo, dumating si Hailey sa tamang oras at nagpaputok ng isang bala na tuluyang tumapos kay Green. Sa wakas ay natapos din ang labanan. Naiwang nakatayo sina Delilah at Hailey, pagod ngunit magaan ang pakiramdam. Wala na ang lalaking matagal na silang tinutugis, pati na rin ang buong grupo nito. Ngunit para kay Hailey, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Binago ng pagkawala ng kanyang ama ang kanyang buong buhay. Ngayon ay itinutuon niya ang kanyang galit sa mga tunay na may pananagutan, ang CIA. Determinado siyang makaganti, kaya humarap siya kay Delilah at hiniling na maging mentor niya ito upang masundan niya ang parehong landas at maging kasing bangis nito. Kaya, ang aral ng kwento ay, kung ang boss mo ay kumuha ng assassin, ang kaibigan mo ay nagtatago sa isang bar, at ang mentor mo ay nag-iwan ng isang lihim na silid na puno ng mga armas, baka mas mabuti pang magpalit ka na lang ng karera at magbenta ng kape kaysa maging isang apprentice ng paghihiganti.